Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Sayang, hindi po natuloy ang bakbakang Takuma Inoue at Jerwin Angkahas. Inaabangan pa naman natin. Nagkaroon pala ng injury ang hapon mga kaibigan. Kaya reschedule po ang kanilang bakbakan. Sa halip na November 15, ngayon hindi na natin alam. I-update lang natin sa susunod nating talakayan po mga kaibigan. Ang pinaka-main topic po natin ay ang comeback fight nitong si King Ray, Ryan Garcia. At ang kanyang makalaban po ay itong si Oscar Duarte Jurado. Fight schedule naman dito ay Disyembre 2 taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa Toyota Center, Houston. So bansang Amerika po ito mga kaibigan. Unang laban ni Ryan Garcia sa Super Lightweight Division, which is ito rin po ang kanyang comeback fight matapos makatikim ng masaklap na pagkatalo sa mga kamay ni Tank Davis, na kung saan ang makalaban naman ni Ryan Garcia ay yun nga si Oscar Duarte na unang laban din sa Super Lightweight Division. Sa ranking po, itong si King Ray, rank number 7 sa WBC, rank number 8 sa IBF. Samantala itong si Oscar Duarte naman, pagdating sa ranking sa Super Lightweight Division, wala po siya sa ranking. Ngunit doon naman sa Lightweight Division, rank number 11 naman ito sa WBO. So, kung inyo napapansin, yamado yata dito si King Ray. Kaya naman mga kaibigan, mas mabuti siguro natin munang alamin ang kunting mga background sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig nitong si Oscar Duarte. Itong si Oscar Duarte ay may impresibong kartada. 26 wins with 21 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla din na itala. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 27 anyos, height po nito ay 5 foot and 9 inches, reach 71 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 80.77%. Huling lumaban nitong taon lamang po, nakalaban nito si D'Angelo Keyes, panalo sa pamamagitan po ng RTD o Referee Technical Decision itong si Oscar Duarte. Huling talo naman ito noong Pebrero 9, 2019. Adrian Estrella. Natalo sa kanunang pagkakataon naman itong si Oscar Duarte by split decision. Pinaglalabanan ni Duarte at Estrella noon ang WBC Continental Americas Lightweight title. Natalo sa puntusan lamang itong si Duarte. Ngayon, sa kanyang comeback fight po mga kaibigan, comeback fight niya ay 2019 din. Hanggang 2023, nagkaroon siya ng 11 laban na kung saan po puro na ipanalo niya sa pamamagitan po ng technical knockout. Ganon kalupit ang makakalaban ni Ryan Garcia mga kaibigan. Pagdating naman sa skills, boxer-puncher ito, pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, may power, volume kung bumabato ng suntok, timing at accuracy, taglay ng boksingerong ito. Ngayon, sa panig naman ni Ryan Garcia, itong si Ryan Garcia naman ay may impresibong kartada sa ngayon na 23 wins with 19 wins coming by way of knockout. May isang talo sa pamamagitan po ng knockout. May edad na 25 anyos. Ayon po sa BoxRec, 5'8.5" ang height ni King Ray. Ngunit, pagdating naman sa mga weigh-in na kung saan nakikita natin sa mga screen, sa mga television, ang kanyang height doon ay nagiging 5 foot and 10. So mga kaibigan, actual po yon yung 5 foot and 10 na may reach na 72 inches. So yun ang height sa ngayon ni King Ray Garcia na sa tingin ko accurate. Dahil yun nga ang mga makikita natin sa screen once na nasa weigh-in. Orthodox din ang stance ni Ryan Garcia, knockout ratio ay 82.61%. Huling lumaban Abril 22, taong kasalukuyan, yun nga po yung laban niya kay Davis na kung saan nakatikim siya ng knockout doon. Kung inyo napapansin mga kaibigan, pagdating sa edad, height and reach advantage,
knockout ratio ay di po magkakalayo. Match lamang ang dalawang boxing hero. Ngayon dadako tayo sa experience ni King Rai. Dati itong lumalaban sa amateur na kung saan pinakamatinding kalaban nito sa amateur ay si Devin Haney na kung saan kasalukuyang undisputed sa lightweight division. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, kung hawak pa ngayon ni Haney ang 4 na major title belt sa lightweight, so undefeated siya doon. Pero this coming December, wari ko'y may laban siya kontra Regis Prograis or Progray. So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan, binitawan na ni Haney ang mga major title belt dito sa baba, sa lightweight division, nakadepende sa kanya. So, dito naman mga kaibigan, pagdating sa professional fights para kay King Rai, noong lumalaban pa ito sa lightweight division, pinakamatindi na kalaban niya si Tank Davis dahil doon nga siya nakatikim ng talo. Idagdag natin si Lo Campbell, na kung saan dating world title challenger, Enuel Tago, Javier Fortuna, na kung saan nasa mga matataas na ranking sa lightweight division mga kaibigan. So dito kung sa karanasan tayo, mas nakakalamang si Ryan Garcia po mga kaibigan. Sa skills, parehong boxer puncher, na kung saan po mga kaibigan, may pressure fighter style si King Rai, may willing din sa brulan o toto na bakbakan, may konting defensive style. Pero ang pinaka main weapon nitong si King Rai, hand speed at yung kanyang pagka-counter puncher. Counter puncher ang pinaka main weapon nitong si King Ryan Garcia mga kaibigan. Okay, kung sa skills naman tayo, hindi po basta-basta ang kang King Rai sapagkat siya po ay counter puncher, hand speed with power din. Pero kung yung kanyang makalaban na si Duarte, maraming uri ang galawan. Pressure fighter style, willing din sa brulan na bakbakan. May pressure fighter style din. At take note, volume, kung bumabato ng suntok, with power din po mga kaibigan. So may laban, magandang match up po talaga ito. Na kung saan, hindi po ito maging madali para kay King Rai, lalo na sa kanyang sitwasyon or kondisyon ngayon na comeback fight mula sa masaklap na pagkatalo sa mga kamay ng undefeated din knockout artist na si Tank Davis. Okay, prediction ko dyan mga kaibigan, para sa akin, Ryan Garcia by knockout. At kung maway sa puntusan, mga kaibigan, di nakagulat-gulat yan kung sino ang mananalo, Ryan Garcia ba or Oscar Duarte. Pero sa tingin ko, Ryan Garcia pa rin. Ganun pa man, sa panig ni Duarte dahil napakataas na knockout ratio at may magandang galawan din po ito mga kaibigan, Oscar Duarte, knockout at maging sa puntusan. So sa makatuwid, mga kaibigan, hindi nga po ito, kung sakaling manalo si Duarte, hindi nakapagtataka. May mga advantages din si Duarte. Ano-ano ang mga advantages ni Duarte? Mga kaibigan, ang advantages dito ni Duarte, bagamat unang laban niya ito sa super lightweight division kung saan pareho naman sila. Advantages ni Duarte, yung sitwasyon ngayon ni King Rai, dahil marami pa tayong pwedeng maging katanungan dyan. Fit na kaya sa fight itong si Ryan Garcia? Wala kaya itong iniindang phobia? Oo, maaaring nakarecover ang katawan. Ang isipan, wala kaya itong iniindang phobia? Dahil matindi yung pagkatalo niya sa mga kamay ni Tank Davis. Yun, disadvantage yun para kay King Rai. At ang pangalawa dito mga kaibigan, expose na ang mga kahinaan ni Ryan Garcia. Katawan at sa kamukha. At alam naman natin kung gaano kalakas manuntok din itong si Oscar Duarte na kung saan hindi sila magkakalayo sa knockout ratio ni Ryan Garcia. Kaya mga kaibigan, hindi ko gulat-gulat nga kung sakaling manalo itong si Oscar Duarte, lalo na't nag-winning streak po ito mga kaibigan ng 11 fights, puro knockout. Hindi po yan basta-basta at napakahirap nito para kay King Rai na kung saan para sa akin, pinakatsansa ni Ryan Garcia dito para manalo ay i-knockout niya si Oscar Duarte. Kaya sa prediction ko, King Rai by knockout. Dahil kumawi sa puntusan, bagamat para sa akin King Rai pa rin ang mananalo, pero
tandaan natin na maganda ang skills maging ang depensa ni Oscar Duarte, mga kaibigan. Kaya, para sa mga boxing fans na mahilig tumalpak, subaybayan nyo ang aking pag-analyze dahil bagamat King Ray ang pinili ko, pero si Oscar Duarte ay may maraming kalamangan sa bakbakan na ito, mga kaibigan. Ang ikinalalamang lamang ni Ryan Garcia dito, hand speed, experience po, mga kaibigan. Tandaan natin na sa sitwasyon ni Ryan Garcia ay napakahirap at napakabigat po, mga kaibigan. Bakit? Bakit ko nasasabing nasa mahirap na sitwasyon itong si Ryan Garcia? Di ba itong si Ryan Garcia ay isang undefeated fighter? Tapos nakatikim ng masaklap na pagkatalo. Maraming mga naging world champion na mga undefeated fighter na kung saan nakatikim ng masaklap na pagkatalo, nahirapang makarecover. Ang iba, na pagka nakatikim ng talo, nagbabago ang galawan at natatalo sunod-sunod hanggang sa bubulosok ang karera nila sa boxing at hahantong sa pagreretiro. Maraming ganon na mga pangyayari dito sa sports, lalo na sa boxing po, mga kaibigan, na kung saan hindi malayo na itong si Ryan Garcia ay magkaganon din. Hindi yan malayo, mga kaibigan. Iilan pa po lamang ang mga boksingero or fighter na nakatikim ng masaklap na pagkatalo na nakabalikwas agad, naka-recover, nakabalikwas at nag-world champion ulit. Tandaan natin, hindi pa ganap na world champion itong si King Ray Garcia, mga kaibigan. WBC interim pa po lamang ang kanyang nahahawakan. Kaya dyan, sa labanan na yan, tagilid din dito si King Ray. Kaya nga sabi ko, hindi kagulat-gulat kung matalo itong si King Ray. Dahil expose si Ryan Garcia sa kanyang mga kahinaan at mula pa sa pagkatalong na kung saan masaklap ang kanyang pagkatalo dahil umayaw po siya, mga kaibigan. Expose na si King Ray. At alam na ni Duarte kung saan patamaan si Ryan Garcia sa kanyang mga kahinaan po, mga kaibigan. Lalo na't knockout artist din itong si Duarte. Kaya, itong si Duarte, malaki ang sansa niyang makakuha ng panalo dito by knockout or maging sa puntusan din po, mga kaibigan. Lamang sa akin, pinili ko si King Ray. Oo, sa akin naman to, mga kaibigan, na prediksyon na kung saan para sa akin nga, Ryan Garcia by knockout at kahit sa puntusan, Ryan Garcia pa rin. Kaya, abangan natin dahil magandang match up ito at itong si King Ray ay delikado din dito sa bakbakan na masasabi kong hindi po ito maging madali sa panig ni Ryan Garcia, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.